Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga air sign? Nowadays, within 1 week from now, love language, affirmations, loving words hold great power. Love language, quality time. Be the witness to each other's lives. Or others' lives. Yung love language dito. Ay tungkol sa quality time. Kasi in general na to. Physical o verbal lang. Pero in general na. More like date o magiging romantic yung puso nyo sa inyo. Within 1 week from now, sino kayang tatamaan ng reading na to? So whether crush nyo to o person nyo, literal na partner, o kung sino man yung person nyo, ay magiging caring, romantic sa inyo. Sino kayang person ito, para malaman nyo kung person nyo ba to o hindi. Taurus, parehong Taurus. Emphasis na Taurus yung person nyo, ng iba sa inyo, okay? Sila yung magiging caring, loving. Ano to? Neptune, edi Pisces. Taurus, Pisces. Reaching out. Expect a call or text from your person of interest. Pero tingnan natin to. Susunod. Friendly support. Fairies, guides, and friends give aid. Marami akong naisip. Pero kung i-combine natin to, ano to, more like assistance. May magme-message sa inyo para tulungan kayo sa inyong mga problema, whether financially o baka advice lang, verbally. So again, may someone na tutulong sa inyo in times of crisis within 1 week from now. Sino kaya yan? Possible. Libra, Aries. Pero kung ito lang, halimbawa ito lang, wala to. May magre-reach out daw sa inyo. Tatawag, magte-text. Sino kaya? One of these days, parang someone na hindi nyo na nakakausap. Aquarius, Pisces. So again, Aquarius, Pisces. Kuha tayong ibang deck. Ay, no, Diyos ko po. Muntik nang nahulog. Ayan.
Honeymoon, oh. Ito rin yun eh. Love language, affirmations, love language, quality time. Sabi ko nga, date. Magde-date. O, sabihin natin, magiging romantic, caring. Pwede kung saan man lugar yan. Kahit sa bahay lang pwede na. Ito rin yun, honeymoon, oh. Honeymoon phase. Oh, ano yan? Honeymoon, divorce. Diyos ko po. Magkaiba siguro to. Alam nga naman, nag-honeymoon, tapos biglang nag-divorce. Huwag naman gano'n. Ibang senaryo, yung attendan ng kasal, magdi-divorce. Ano, kasal pa lang. Break agad. My God. Pero nangyayari yan sa totoong buhay. May napanood nga ako. Sa wedding day mismo nila, nag-break sila. Ano ba yan? Pero kung yung iba sa inyo ay attend ng kasal, so yung kasal na pupuntahan nyo, hindi magtatagal ang relasyon ng mga yon. Okay? So, again, who knows? Pero, kung may attendan nga na kasal, eh baka di sila magtagal. O baka, pwede rin ganito. Kaya pala, naging romantic all of a sudden yung puso ninyo sa inyo. Lalo na kung in a relationship o kasal. Ay kasi, may ginagawa pala siyang kalokohan. Tapos malalaman nyo. At yun na magli-lead sa separation. Parang dating kasi, pagkatapos ng romance, breakup, ano ba yan? Nangyari dito. Bakit kaya? Hindi naman lahat ay tatamaan ito. Ang reading na to, mamaya, alamin natin yung possible partner. Okay? Para aware kayo kung sa inyo ba yung reading o hindi. Ano yung reason ng separation? Two of Wands. Should I stay or should I go? My God, ano yun? Six of Pentacles. Ano to? Last na. Tyrant. Well, ang reason ng breakup ay isa sa side nyo. Parang ka-close niya. Ka-close ng taong to. Ay parang maninira sa relasyon nyo. Paghihiwalayin kayo ng taong to. So, pwedeng friend, parents, siblings. Sino kaya yun? Ano to? Yun nga, may naninira nga. So, sino kaya? Babae. Babaeng mas matanda sa kanino kaya, sa iyo o sa kanya?
Basta, may someone dito matanda na. O, may anak. O, pwede ngang nanay to. Babae. Kumbaga yung advice niya, hindi kapanipaniwala o hindi nakakatulong. Pwede ngang mother-in-law. My God. So, babae kasi, tatama lang to sa babae. Okay? Babaeng kasal na o in a relationship, yung mother-in-law niya. Pero pwede rin namang nanay. Kasi, actually, basta babae kasi ano to eh. Queen of Clubs. So, babae siya in general. Pwedeng kapatid mo, nanay. Nanay mo, kapatid mo, o kapatid niya, nanay niya, friend niya na babae. O tita mo, tita niya. O yun nga, mother-in-law. Pero para malaman mo, kung anong itsura, may heart tayo dito. So, yung itsura niya ay heart face. Shaped. Heart-shaped face. Kasi may ganyang shape ng mukha. Yung mukha ko hindi ganyan. O someone na parang sexy. So, pag sinabi kong sexy, malaman. Ano mo yun? Curvaceous. Wala akong maisip eh. Pero, gano'n itsura. So again, kung sa tingin nyo, kilala nyo yun, baka para sa inyo to. Ngayon, para mas detalyado, sino kaya to na naninira? O pwedeng manira sa connection yung dalawa. Gemini. Scorpio. So, ayan. Yan ang possible clue sa pagkatao ng tao na pwedeng manira sa connection yung dalawa. Na yun nga, baka mag-lead sa separation, OMG. Actually, ibang senaryo nga rin. Kapitbahay to. Third party. More like babae. Third party babae. Kita nyo, ahas to. Tapos puso. Tapos, may community tayo sa bayon. Ito. So, kapitbahay. O friend mo. O friend niya. So, possible third party to. Ibang senaryo din. Na taga doon sa inyo o taga doon sa kanila, malapit lang sa isa sa inyo. Yung bahay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.